Gusto ko na pong maniwala na mga taga-TBC, pag mainit ang panahon, lalong umainit ang pananampalataya. Nung 1 linggo po, hindi masyadong mainit ang panahon, o 2 linggo yung nakaraan na hindi masyadong mainit ang panahon, kukunti po ang sumamba. Kaya purihin ang Panginoon sa init ng panahon at purihin siya sa ating desire na papurihan siya. Our mere presence this morning is just the same as shouting the glory of God. Habang tayo ay naghahanda sa ating mga tahanan, isinisigaw na ng bawat kilos natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kung minsan, kahit ating nasisigawan ng ating mga anak, dahil inihahanda natin pumunta sa church, naisisigaw pa rin natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. At nung magsimula tayong maglakbay papunta sa lugar na ito, hanggang makarating tayo, together, as a family of God, ay sinisigaw natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen mo ba? Palapakan po natin si Lord. Palapakan din natin ang ating mga pananampalataya dahil tayo mga kapatid ay sa araw na ito ay muli nating naitaas ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga po pag binasa po natin ng Biblia, inutos po ng Panginoon na tayo ay magkatipon para kung sa loob man ng 6 na araw ay hindi natin masyadong nabigyan ng pansin si Lord. Sa unang araw man lamang ng 1 linggo, which is the first day of the week, ay magbigay tayo ng panahon na umupo at bigyan ng parangal ang ating Diyos. Hindi po ba? Kaya ang pagsamba ay dapat talaga every Sunday. Just imagine mga kapatid kung ang ating pagsamba ay every other week. Ang espiritu ng katamaran ay gagapang at sasakalin tayo ng espiritong yon hanggang ang katas ng ating pananampalataya at hanggang ang init ng ating pananampalataya ay maging lamig na lamang. Alam niyo naman yung mga lamig dito sa Pilipinas, ano po ba? Pagka may nararamdaman tayo kung saan-saan sa katawan natin, ano po sabi sa atin ng mga nakakatanda sa atin? Lamig lang yan. Yung lamig na yon, masama ang epekto sa atin. Maging sa paglamig ng ating pananampalataya. And this morning, mga kapatid, ay magbubukas po tayo ng bagong series na ito pong series na ito ay nagpapahiwatig sa atin na sa ating pamumuhay po dito sa lupa, sa araw-araw, hindi lamang pag-araw ng linggo, mula 10:00 hanggang 12:00 ng tanghali, ay naisisigaw natin ang kaluwalhatian ng Diyos, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Kaya tutunghayan po natin ang topic na ito na napakaganda. At ang series title po natin ay Paglalakbay sa Buhay. Life's Journey. Hindi po siguro natin napapansin, sa araw-araw na lang nabubuhay tayo sa mundo. Sabi natin, June na naman, kahapon lang, January. Ang bilis naman ng paglalakbay natin sa buhay, hindi po ba? And then, June na ngayon, maya-maya, December na naman. Pagkalipas ng ilang taon, ay si sister, ganun dati, ganun lang kaliit yan. Ngayong college na. Hindi po ba? Ang hindi natin napapansin mga kapatid, sa araw-araw ng buhay natin, bawat segundo at minuto ng ating buhay ay isang uri ng paglalakbay. It's a journey. Our life is a journey. At sa buhay natin ay lagi tayong naglalakbay. At kung tayo ay naglalakbay, ay importante na maunawaan natin, maging malinaw pati sa atin, sa mga adult at sa mga kabataan na every minute that you take living in this world ay naglalakbay ka. Ang tanong ay ano ngayon kung naglalakbay tayo sa buhay?
ang tanong nga natin, kung naglalakbay tayo sa buhay, kailangan na yung paglalakbay natin ay maging makabuluhan. Hindi po ba? Ang iba sa atin, ilang taon na kayo naglalakbay sa mundo? For example, ang inyong lingkod, 66 years na naglalakbay sa mundo. Mga kabataan natin yan, some of them, 15 years na naglalakbay sa mundo. Pero, hindi natin masyadong napapansin ang kahalagahan nito. Much less the every minute that we spend sa ating pong journey. At sa umagang ito, sa pagsisimula po ng ating series na paglalakbay sa buhay, ay himay-himayin po natin, ano ba itong paglalakbay na to? Kung ako isang kabataan, naglalakbay ako sa buhay, ano ngayon? Ano ba ang dapat na maging attitude ko? Ano ba ang dapat na maging nasa isip ko kung ako'y naglalakbay? Or paano ba ang aking paglalakbay ay maging matagumpay? Na masasabing pagdating ng panahon, tagumpay ang iyong paglalakbay. Hindi po ba? Sabi po mga kapatid sa Exodus 13, 21 hanggang 22 ay ganito. Ito po yung ating series verse. Kapag araw, ito po, ang tinutukoy po rito ay ang mga Israelita noon nung sila ay nasa disyerto. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga kapal na ulap. At kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagablab na haliging apoy kapag gabi. Ito pong nakasulat sa Exodus 13:21 hanggang 22 ay dinidescribe po nito ang paglalakbay ng mga Israelita from Egypt to the Promised Land, which should have taken them only 15 days. Kung tutuusin, kung hindi sila nagpaikot-ikot na parang mga ligaw na sisiw ng 40 years, dapat 2 weeks lang nandun na sila sa Promised Land. But because they were being purified by God in the desert, nilinis muna sila ni Lord para pagdating sa Promised Land, kumbaga sa gamit sa medicine ay sterilize na sila. Ang tagal na in-sterilize ni Lord ang Israelita. Naglakbay sila ng 40 years. Na dapat 2 linggo lang. So, makikita natin dito mga kapatid, tayo rin sa buhay natin dito, sa mundo ngayon, we are being purified by God sa araw-araw ng ating buhay. Hindi po ba? Many of us, maybe even all of us, once upon a time, ay kasindumi tayo ng basahan. Pero dahil tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan, yung basahan na yon ay hinulog sa sabon na sa tubig na may sabon at mainit pa para maging malinis. Imagine ang isang basahan, pag nilaban ninyo sa washing machine na mainit ang tubig, may sabon pa. Pagkatapos ng paglalaban, napakalinis niyan. Ibig sabihin, ang ating paglalakbay dito sa mundo ay may purpose si Lord to purify us. Baguhin tayo. Turuan tayo. And hopefully, ang gusto ng Diyos sa dulot-dulo ng ating buhay ay ma-attain natin yung kalinisan na gusto sa atin ng Diyos. Well, first and foremost, kapag tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, naging basahan ka ng super puti. Kaya may kaligtasan ka na. But as we live in this world, as we pursue our journey in life, yung basahan na yun, ang nilinis ni Lord ng puting-puti, ay dumudumi paminsan-minsan. Tapos lalaban uli, lilinis. Hindi po ba? Dudumi na naman. But, of course, that will not affect our salvation anymore. Pero ang gusto ng Panginoon,
kung maari man lamang tayo ay manatiling, kung hindi man malinis na malinis, because that is perfection, ay hindi naman marumi. O may karumihan lang. Because we're not perfect. Nobody is perfect. Lahat tayo ay may kapintasan. Kumbaga sa basahan, may mga batik-batik tayo na itim at brown sa ating pagkatao. At ang gusto ng Panginoon, pagdating ng panahon, ay magtagumpay tayo sa ating paglalakbay. Bakit po ba tayo naglalakbay, mga kapatid? Halimbawa, meron ka bang gustong puntahan na kahit saan na hindi mo mararating kung hindi ka maglalakbay? Kung gusto mo pumunta sa church pag Sunday, maglalakbay ka mula sa bahay mo hanggang dito. Hindi po ba? Kung gusto mo pumunta sa Quiapo, sasakay ka ng bus. Maglalakbay ka ng ilang oras, mga 2-3 oras bago ka makarating sa Quiapo. Pero kung yung paglalakbay mo na yun ay na-interrupt, nasira yung bus. Sa pagkasira ng bus ay tumakbo na yung, ang tawag doon, yung naniningil sa bus. Konduktor. Nung masira yung bus, tumakbo yung konduktor, eh yung pera mo na, ibigay mo na doon sa konduktor, wala ka ng pamasahe. Paano ka makakarating sa Quiapo? Di po ba? Kaya sa ating paglalakbay, importante ng ating paglalakbay sa buhay ay ang gusto ni Lord merong quality. Ayaw ni Lord ng isang mananampalataya ay basta na lamang naglalakbay ng walang kaayusan. Kung maglalakbay tayo, ang gusto ng Panginoon dito sa ating buhay, harinawa ay equip tayo. Meron tayong dalang spiritual food, meron tayong dalang spiritual drink. Di po ba? Sa mga bago sa pananampalataya, meron kayong dalang spiritual milk sa inyong journey sa mundong ito because somewhere along the way, habang ikaw ay naglalakbay, kakailanganin mong uminom ng spiritual na tubig o spiritual na gatas para masustain yung katawan mo and therefore makarating ka ng maluwalhati. Mahal tayo ni Lord eh. Hindi po totoo yung nalalaman noon ng marami na pag naging Kristiyano ka, magdurusa ka na. Kaya yung iba po ayaw maging Kristiyano eh. Ay, ayoko kasi pag naging Kristiyano ako, magdurusa na ako, magiging boring na yung aking buhay. Hindi po totoo yun. Ang gusto kasi ni Lord in our journey, especially in our spiritual journey in this world, ang gusto niya, hanggat maaari maging maayos. Masustain yung ating paglalakbay para makarating tayo sa kabilang dulo kung saan tayo dapat pumunta. Pero, ang nakakalungkot mga kapatid, marami ang hindi nakakarating. Naglalakbay, pero hindi nakakarating. O naglalakbay, pero natatagalan. Katulad ng mga Israelita sa Exodus, 2 weeks lang dapat, nakarating na sila. Inaabot sila ng 40 years. At tayo na dito sa buhay na ito, kapag hindi maayos ang ating paglalakbay, matatagalan tayo bago makarating dun sa dapat nating marating. Hindi lamang sa spiritual na pamumuhay natin, kundi sa bawat aspeto ng ating buhay. Dahil ang salita ng Diyos covers every area of our lives. As we journey in this life, ay gusto ng Panginoon, yung salita niya ay magkaroon ng kapangyarihan sa atin para magtagumpay tayo sa ating paglalakbay. Ang buhay natin dito sa mundo, mga kapatid, ay isang paglalakbay. Alam ng Diyos ang lahat ng paglalakbay na ginagawa natin at bilang tao at mananampalataya, ay gusto ng Diyos ng ating paglalakbay ay maging maayos at makabuluhan. Di po ba? Every one of us, gusto natin pag dumating tayo sa ating
edad na mga 95 na. Yung bang masasabi mong salamat sa Diyos at kahit papaano yung paglalakbay ko ay nagkaroon ng direksyon at ngayon ay meron akong tagumpay. Di po ba? Tayong mga naririto ngayong araw na ito, itong pagpunta natin sa church, itong pakikinig natin ng ating salita, bahagi ito ng ating paglalakbay sa buhay. Na kailangan nating pangalagaan at ingatan para magtagumpay tayo sa ating paglalakbay, para maging makabuluhan ang ating buhay pagdating ng panahon. Walang tao na mangangarap na sana pag ako ay retired na sa mundo, sana marinig ko na ang mga lahat ng tao ay galit sa akin. Wala eh. Di ba ang gusto nyo? Ang gusto ko sana pag-retired na ako sa mundo, marinig ko na meron akong naging contribution sa mundo. Na masabi man lang ng mga tao na kahit papaano yung buhay ko ay pinilit kong isabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po ba? Sana maalala ako ng mga anak ko, sana maalala ako ng mga kapatid sa church na nakakasama nila, nakikipagtulong-tulungan sa isa't isa, hindi po ba? Encouraging others para yung ating paglalakbay, pagdating sa dulo, merong saysay talaga. Yun po ang importante sa atin. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na maging matagumpay at makahulugan ang ating paglalakbay, na hindi lamang ito nakakalugod sa Kanya, let us remember that, kung hindi nagbibigay din ng mabuting halimbawa sa iba. So, as you can see here, ang ating paglalakbay ay hindi para lamang sa sarili natin. Lalong-lalo na bilang magkakapatid sa pananampalataya, we don't simply live for ourselves, but we live for others. And ultimately, we live for the Lord. Kaya yung paglalakbay natin ay, kung tutusin, ay very meaningful. Especially as believers and Christians. Kasi yung paglalakbay natin, merong anointing. May divine anointing na masasabi natin pagdating ng panahon, maging pagharap natin sa ating Diyos, na nasabi natin ang ating buhay ay may bahid ng kabanalan. Hindi man perfect ito. At gusto rin ng Panginoon na ang paglalakbay natin, of course, ay magdala ng kagalakan sa Kanya. Dahil alam ng Diyos, kapag naglakbay ka at nagdulot ka ng kagalakan sa Kanya, pag binasa niyo ang Biblia, alam niyo na ang gagawin ni Lord. Ang kapalit noon ay mga gantimpala. Sapagat ang ating Diyos ay hindi manhid. Ang ating Diyos ay buhay na nakakaramdam, maging ng ating mga damdamin, at may damdamin din ng ating Diyos na pag nagalak, mga kapatid, ay nagpapala. Galante po si Lord. Kaya it's important, mga kapatid, na yung paglalakbay natin dito sa buhay ay maunawaan natin na napakahalaga po nito. Huwag po nating baliwalain. So that in every decision that we make, ang lagi natin tatanungin ay, magugustuhan ba ng aking Diyos ang aking desisyong gagawin? Because you are in a journey, and in your journey, you are not alone. At merong maapektuhan ng iyong paglalakbay, masama man o mabuting epekto. Kaya nag-iingat po tayo sa ating paglalakbay. Sa umagang ito, mga kapatid, ang title po ng sermon natin, mga kapatid, ay napakahalaga. Kasi, ang tanong natin ay, paano ba tayo magtatagumpay sa ating paglalakbay? Una, mga kapatid, tinuturo sa atin ng Biblia yung kailangan magkaroon tayo ng malinaw na layunin. We should have a clear goal.
Ibig sabihin, ano ba yung mga gusto nating gawin dito sa mundo? Dapat malinaw yon. Meron tayong vision. Someday, we'll enter the kingdom of God. Pero before that happens, sa ating paglalakbay, ay ano bang klaseng paglalakbay ang dapat na mangyari sa atin bago tayo dumating doon? At ano ang direksyon ng ating paglalakbay? Dapat maging importante yun sa atin. Kasi dito po nakabase yung ating yung ating mga desisyon. Kung ikaw ay nagwawalang bahala sa direksyon ng iyong paglalakbay, wala kang mararating. Pero bilang Kristiyano, kung ang direksyon ng pagmumuhay mo, ng paglalakbay mo ay patungo doon sa Panginoon, alam na alam mo at malalaman mo kung ano ang dapat na maging uri ng paglalakbay at kung ano ang mga dapat na gagawin mo sa buhay na ito para maging tagumpay ka sa iyong paglalakbay mula rito patungo doon sa ating Panginoon. So kailangan po, para ang lakbayin ay magtagumpay, kailangan may goal. Very simple lang po yun. Again, mula ang kung gusto mong punta sa Quiapo, ang goal mo ay sumakay ng bus na o anumang sasakyan na makakarating sa Quiapo. Hindi ka sasakay ng anumang sasakyan na palayo sa Quiapo. Kasi pag palayo sa Quiapo, yung sinakyan mo, hindi ka makakarating ng Quiapo. Or, gusto mong pumunta sa Quiapo, sumakay ka ng sasakyan na hanggang crossing lang. Hindi ka makakarating sa Quiapo. Doon ka lang sa crossing. Di po ba? At nakakalungkot mga kapatid, maraming tao ang ganito po yung kaisipan. Nabubuhay sila sa mundo, pero hindi nila alam ang direksyon nila. Baka hindi nila alam ang direksyon nila, hindi nila alam saan sila pupunta eh. So pag hindi mo alam kung saan ka pupunta, matutulad ka sa mga Israelita noon na matitigas ang ulo laban sa Diyos, na 40 years na nag-iikot, hindi nakakarating sa Promised Land. Samantalang halos kapitbahay lang nila ang Promised Land. Bakit po? Kaya nga dumaan yung 40 years para maubos yung mga may kaisipan na ganun eh. Yung walang pakialam sa mundo. Higit sa lahat, walang pakialam sa Diyos. Walang pakialam kung ano ang gusto ng Diyos sa kanila. Natandaan niyo ba yung mga Israelita? Kung sila ay nasa disyerto na, ang dami nilang reklamo. Di po ba? Ano ibig sabihin na wala akong pakialam? Pangit lang ituro si Lord. Pero ang ginagawa nila parang ganito, wala akong pakialam sa'yo kung Diyos ka namin. Basta pakainin mo kami. Di ba yan ang sinasabi nila? Wala akong pakialam kung Diyos ka. Wala kaming inumin ngayon. Walang supply ang Manila water. Painumin mo kami. Pag hindi mo kami pinainom, mag-rebelde kami sa iyo. Ganon. Kasi hindi nila naintindihan. Bagamat alam nila, papunta sila sa Promised Land, they don't really understand the reason and the direction of their journey. Kaya nga, paikot-ikot lamang sila. Nakakapagtaka eh. Sa dinami-dami ng mga Israelita noon, parang mga halos 2 milyon sila eh. Wala man lang kahit isa na nakaisip na ang Promised Land ay nandun, bakit kami paikot-ikot? Because they don't care. Wala silang pakialam. Kasi wala naman silang purpose eh. Wala naman silang layunin, wala naman silang goal. Ang gusto lang nila makalabas sa Egypt. That's the starting point. Pero walang finish line ang kanilang paglalakbay. Sa Filipos 3:12, maririnig po natin si Apostol Pablo na nagpapahiwatig tungkol sa layunin ng kanyang buhay. Ang sabi po dito, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o nakarating na ako sa dapat kong puntahan o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumika para makamtan yon. Dahil ito ang layunin ni Kristo, Jesus nang tawagin niya ako. Sabi po sa Ingles, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me.
Ang tinutukoy po dito ni Pablo ay yung kanyang goal na maging katulad ng ating Panginoon. Christ-like, to be Christ-like. Of course, not perfectly. Hindi naman kayang gawin ng sino man yun. Kaya si Pablo, marinig natin, sasabi niya na gusto kong maranasan ang sakripisyo na katulad ng sakripisyo ng aking Panginoon. Kapag siya ay nahihirapan, siya ay sinusubok, natutuwa siya dahil nakikibahagi siya sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon doon sa krus. Ibig sabihin, malinaw kay Pablo na habang nabubuhay dito siya sa mundo, nung siya ay na-convert na as a Christian, yung nalalabing mga panahon ng buhay niya, alam niya na yung paglalakbay na yon ay paglalakbay niya palapit ng palapit ng papalapit sa ating Panginoon. Which means, gusto niya na pagdating ko doon sa dulo, sana kahawig ko na ang aking Panginoong Jesucristo sa pag-uugali, sa asal, at sa pag-iisip. Yun ang gusto ni Pablo. Kaya nga nangyari po sa kanya, nakulong siya, ilang beses na siyang muntik mamatay, and then eventually he died. Pinatay po siya ng mga Romano. So true enough, yung kanyang aspirations, yung kanyang goal na maging Christ-like, to some extent ay narating po ni Pablo. Well, hindi naman natin kailangan mamatay ng katulad ni Pablo violently sa kamay ng mga hindi mananampalataya. Pero sa panahon natin ngayon, pag hindi tayo nag-ingat sa paglalakbay natin, mamatay tayo sa kamay at sa kukong may itim ni Satanas. That's why we should mind our journey. Isipin natin, naglalakbay ako, but I have to be aware of what is happening along the journey. Hindi tayo pwedeng, sa mundong ito, hindi tayo pwedeng namamasyal lang namamasyal. Bakit po? Unang-una, hindi naman tayo taga rito sa mundong ito eh. Pangalawa, ang mundong ito ay punong-puno ng kasamaan ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. And so therefore, hindi tayo dapat na makain ng mundo sa paglalakbay po natin. Ang isang naglalakbay, mga kapatid, lalo na ang naglalakbay sa buhay na ito, mula nang tayo ipinanganak, ay kailangan na nating matiyak na meron tayong patutunguhan. And that is the role of the parents for us. Pag pinanganak tayo, of course, wala tayong alam. Hindi natin alam ang buhay. Kaya nga yung mga bata, pag pinapanganak, umiiyak eh. Kasi, eto na ang buhay, eto na ang aking paglalakbay. Pero hindi pa alam ng sanggol kung siya pupunta. Yung bata, hanggat wala pang 7 years old, hindi pa niya alam yung ginagawa niya. Pag nag 7 years old, doon pa lamang siya magkakaroon ng accountability kasi alam niya na kung alin ang masama at ang mabuti. And he has to earn skills kung paano niya i-manipulate, kung paano niya imamaniobra yung buhay niya sa isang dagat na pinaghalong kabutihan at kasamaan. At ang kasamaan ay yung sanlibutan. Noon pa lamang, nang ipinanganak tayo, nagsimula na tayong maglakbay. The only problem is, lalo na kapag ikaw ay sanggol pa, kapag ikaw ay bata pa, hindi mo pa alam kung ano ang layunin mo. Kung ano ang layunin sa iyo ni Lord. Kung ano ang goal na ibinigay sa iyo ni Lord. For all we know, nung tayo ay nagkakamulat na ng isip, ang alam ng bata, pinanganak siya para maglaro. Hindi po ba? Laro lang ng laro. Tanong mo siya about his future. Tumawagan ng bata na 6 years old, 7 years old. Tanongin mo sa kanya, ano sa palagay ang magiging kinabukasan mo? Wala siyang maisasagot. Maliban na may nagturo sa kanya. And that is the role of the parents. Kaya importante mga kapatid na
kahit bata pa ang mga anak natin, itinuturo na natin sa kanila yung goal o yung layunin ni Lord para sa kanila. Hindi lamang sa mga spiritual na bagay. Maging sa maraming aspeto ng buhay. Kasi bawat aspeto ng buhay natin dito sa mundo, hindi natin ito maihiwalay sa spiritual. Siguro dito sa ating church, narinig niyo na madalas kong sabihin, lagi nating sinisikap ng inyong church na kung maari lahat ng ginagawa ng ating mga miyembro o nating lahat ay laging nakakonekta sa Panginoon. Laging ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang mga pamamaraan natin ng pamumuhay ay laging ayon sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Because it's important na malaman natin na as we travel in this journey from the beginning of our life, from birth to the grave, ayan po isang napakahalagang paglalakbay. Pag nagkamali ka sa paglalakbay na yan, imbis na buhay ang mapuntahan mo, ang pupuntahan mo ay kamatayan. Ang inibig kong sabihin na spiritual. Yung mga maliliit na desisyon natin sa buhay about different matters, material matters, financial matters, emotional matters. Maliliit lang pero yung mga desisyon na yun, pag hindi tayo manag-ingat at hindi natin nakita yung direksyon ng ating paglalakbay at nagdesisyon tayo, maliit lang, kumaliwa ka na, napalayo ka na sa Panginoon. Alam niyo yung sasakyan ay nakakamangha kahit na yung truck ay napakalaki. Pag nakakita kayo ng truck na ang haba-haba ng likod tapos minamaniobra ng driver na ipapasok sa eskinita, bibilip ka eh. Lalo na ngayon, ang mga sasakyan power steering. Kahit gano'ng kahaba yung truck, isang kamay lang gamit ng driver. Mamaneuver niya na yung sasakyan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung maliliit na bagay at desisyon na ginagawa natin sa buhay ay parang kaunting pihit lang ng manibela sa kaliwa. O kaunting pihit lang ng manibela sa kanan. Yung mga nagdadrive o yung nagbibisikleta, pinihit mo lang yung manibela ng bisikleta ng 1 inch to the right. Hindi ka na makakarating doon sa diretso. Subukin mo yun. Tumakbo ka dyan ng bisikleta. Liko mo ng konti yung manibela mo at hindi mo galawin. Pupulutin ka sa kanal dyan. Di po ba? Pero bakit ganun? Ginanong ko lang naman ng konti tapos hindi ko na ginalaw. That is the point. Lumigiw ka at hindi ka na bumalik. Kaya napahama ka. Ganon din po yung paglalakbay natin dito sa buhay. Kailangan malinaw sa atin ang layunin natin. Kapag hindi malinaw sa atin ang layunin natin, kung saan tayo pupunta, para tayong nakabasikleta, na paikot-ikot lang. O nagdadrive ka ng sasakyan, paikot-ikot ka. Pag tanongin mo, saan ka pupunta? Hindi ko alam eh, paikot-ikot lang ako eh. Di ba? There is something wrong kapag ka ganon. Paano kung napahama ka sa kakapaikot-ikot mo kung saan ka lumusot? Natandaan ko po isang kapatid natin dito. Nung siya po ay nagtitinda ng gulay, mga pechay. Nakakariton siya. Napasok po siya sa isang lugar dyan, yung tinatawag na Joseph Country. Meron pong isang lugar dyan na mababalas ka mga tao, teritoryo nila yun. Pumasok siya, nagbebenta siya ng gulay. Sabi niya, gulay, gulay, babaan yung mga tao. Kuha ng gulay. Pero hindi nagbabayad. Sabi niya, ganun pala doon, pastor. Pag pumasok ka na may tinda ka, kukunin yung tinda mo, hindi magbabayad. Hindi ko alam yon, sabi niya. Di ang laking kalugihan. Sa buhay din natin, as we journey, baka makapasok tayo sa imbis na dire-diretso tayo papunta kay Lord, napakanan tayo sa isang maliit na eskinita. Mabuting kung kukunin lang nung mga
ng mga kampo ng kaaway, yung mga belongings mo, kung pati buhay mo, kunin na. Di ba? Yung spiritual life mo ay alisin na. Yung salvation mo ay alisin na nila sa'yo. Just because of a simple little decision that you made. So it's very important. Kailangan, mga kapatid, malinaw ang ating layunin para hindi tayo paligo-liko. So, paano tayo magkakaroon ng malinaw na layunin o goal sa buhay? Number one, una, alalahanin natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Giisip ka, ano kaya ang magandang goal sa buhay? Teka, bago ako pumili ng goal ko sa buhay, alalahanin ko muna na anak ako ng Diyos. Kasi maraming goal sa buhay na madali. Gusto mo maging gambling lord, kikita ka ng malaki. Pero kung anak ka ng Diyos, may nag-o-offer sa'yo, gagawin kitang gambling lord. Ayaw ko niyan. Kasi anak ako ni Lord eh. Hindi yan ang layunin ko. Kasi everything that we do in this life, every decision that we make, is always anchored on God. Kung tayo ay anak ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magdesisyon na naka-anchor sa likod ng dyablo. Kasi pag naka-anchor tayo sa likod ng dyablo, kung saan tayo dadali noon, tiyak na ilalayo tayo sa Panginoon. Kaya importante mga kapatid, in determining your goal, para maging malinaw ang goal mo sa iyong paglalakbay dito sa lupa, unang-unang alalahanin mo na ikaw ay anak ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo, kapatid. Tignan mo. Tignan mo. Sabi mo sa kanya, anak ka ng Diyos. Remember that. Kasi pag nalimutan natin yan, naku po, mapapalaot po tayo. At hindi na tayo makakarating sa ating tunay na destinasyon sa buhay. Yung goal natin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga po mga kapatid sa Juan 1:12 ay ganito, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigay niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, sumampalataya ka na sa Kanya, binigyan Kanya ng karapatan na maging anak niya, ayusin mo ngayon ang paglalakbay mo. Ayon sa kalooban niya. Ayon sa kalooban ng Diyos. Alalahanin mo na ikaw ay anak ng Diyos at alalahanin mo ang mismong layunin kung bakit tayo o bakit ka binigyan ng Diyos ng mga kaloob. Ginawa kang anak ng Diyos. Ang totoo niyan, bago ka pagawing anak ng Diyos, binigyan ka niya ng iba-ibang gifts, qualities, and abilities. Hindi po ba? Tayo naman, hindi pa tayo mga Kristiyano, may mga abilidad na tayo. Ginagamit nga lang natin sa kung saan-saan. Halimbawa, binigyan ka ni Lord ng abilidad magsalita. Nung wala ka pa kay Lord, salita ka ng salita. Puro chismis nga lang ang sinasalita mo. Hindi po ba? Nung binigyan ka ni Lord ng abilidad na malakas na katawan, kung saan mo ginagamit yung lakas ng katawan mo, hindi mo ginagamit kay Lord. So, alalahanin natin yung mismong layunin kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng mga kaloob. Kasi yung mga kaloob sa atin ng Diyos, mga kapatid, ay importante dahil ito yung equipment natin sa journey. Kumbaga sa pag-akyat sa bundok, kailangan may gear ka. Kumpleto ka sa backpack, kumpleto ka sa lubid, kumpleto ka sa tubig. Hindi po ba? Kumpleto ka sa lahat para marating mo yung mararating mo. At tayo, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ay binigyan ng Panginoon ng iba-ibang gift na gagamitin natin para yung ating paglalakbay mula rito patungo sa Panginoon ay maging makabuluhan. Even if our salvation is already preserved. Ligtas ka na. Oo, ligtas ka na. But God wants your journey to be a fine journey. Gusto ng Panginoon na ang paglalakbay mo dito sa mundo ay magkaroon ng kalidad, magkaroon ng kabuluhan. To the point na dahil maganda ang paglalakbay mo, mapupuri ng mga taong nakakita sa iyo, unang-una ang Panginoon. For example, in this world, sa anumang industriya, dito po sa ating bansa,
napakahirap pong mag-survive as a Christian. Napakahirap, pero posible. But you will run the risk of losing your job, your position every once in a while. Pero kung panindigan mo si Lord sa buhay mo, kahit na mataas ang posisyon mo sa corporate world, o ikaw ay manggagawa sa isang patahian, trabahador sa isang pabrika, pwede kang mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at ma-record mo sa iyong paglalakbay, sa iyong journal, na once upon a time, ako ay nagtrabaho sa ganito, pero hindi ako na-impluensyahan ng sanlibutan. Tumaas ang pwesto ko, hindi pa rin ako na-impluensyahan ng sanlibutan. Kasi meron tayong mga equipment na bigay sa atin ng Panginoon sa ating paglalakbay. And so, importante mga kapatid na alalahanin natin yung layunin sa atin ng Diyos, kakambal ng mga ibinigay sa ating kakayahan ni Lord para magtagumpay tayo sa ating journey. At dapat yung mga kaloob na binigay sa atin ay gamitin natin sa tama. Halimbawa, binigyan ka ni Lord ng napakagandang boses. Huwag kang kakanta sa nightclub, kapatid. Hahabulin kita. Dadalang kita ng Biblia sa nightclub pagka ikaw ay kumanta sa nightclub. I remember yung aking anak na si Leica, nung siya po ay nag-aaral pa sa UP, sumali po siya sa isang singing contest. Nanalo po siya. And then, after a week, may nag-offer sa kanya kung pwede raw siya kumanta sa nightclub nila. Kahit part-time lang daw. Of course, si Leica bilang first year high school, college, nagpaalam naman sa amin. Mami, Daddy, pwede ba akong kumanta sa nightclub? Siyempre bata, hindi naman niya masyadong naintindihan pa. Of course, tumanggi kami. At sumama yung loob ng anak ko. Kasi nanalo-nalo pa ako sa kantahan Singing contest Puro secular song nga lang. Tapos nung may opportunity na para kumita ako, ayaw kong payagan ng magulang ko. Of course, hindi namin pinayagan yung kasi mangyayari noon yung gift niya sa pagkanta ay hindi niya magagamit sa tama. Hindi po ba? I know of a person na kakilala namin, nag-aral sa high school sa magandang school, nag-college sa magandang school, pero dahil gusto niya sumikat, dahil magaling siya kumanta, ngayon nightclub singer siya. Kung magaling ka kumanta ka kay Lord. Yun po ang dapat natin gawin. Pero wag mong gawing karir sa sanlibutan yung pag-awit ng mga kantang pang sanlibutan sa mga lugar na ini-istambayan ng mga demonyo. Hindi ko sinasabing yung mga tao, mga demonyo. Kung hindi yung mga demonyo sa mga lugar na yon na naghahanap ng mabibiktima. Tapos ikaw, Kristiyano ka. Ang parents mo, Christian. Kumakanta ka sa nightclub. O anong mangyayari nun? Dahil kumakanta ka sa nightclub, mamaya-maya, iinom ka na rin ng inumin sa nightclub. O, habang kumakanta ka sa nightclub, nakursunadahan ka ng isang customer. Ano na ang mangyayari? Nakainom ka na. Ano na ang mangyayari? Paano na yung paglalakbay mo papunta sa layunin mo? The point is, everything that we do in this world is anchored on the Lord. Huwag natin kalilimutan yan. Pag inalis natin yung pagkakakapit ng gawa natin sa Panginoon, kanino natin ikakapit yung gawa natin? Sa Diablo, dalawa lang po ang espiritu sa buong universe, mabuti at masama. Ang mabuti ay ang ating Diyos at ang masama ay ang matandang ahas. Kilala niyo na ang pangalan niya. Kaya nga mga kapatid, importante, kung meron kang gift, talent, and abilities, gamitin mo ito sa tama. Maski na sa pag-aaral. Kahit may ability ka, pipili ka ng kurso
na tama para sa iyo bilang Kristiyano. Mga kapatid, importante 'yun eh. This is spiritual na merong spiritual application. I remember, I hope my son forgives me at this moment. Nung si Miko po, siya naman na nagsabi sa akin ay yung aking bunso ay kagraduate niya ng software engineering. Masaya na siya sa kanyang trabaho at resulta ng kanyang kurso. Sabi niya sa akin, Daddy, naalala ko pa noon, nung mag-aaral pa ako ng college, ang gustong-gusto kong course ay music. Gusto kong pumasok sa UP Conservatory of Music. Bakit hindi? At the age of 13, yung aking bunso ay worship leader na. Involved sa music. Nakakatugtog, nakakakanta. Gift ni Lord yun, di po ba? Pero ano pong sabi namin mag-asawa? Anak, tapos ka muna ng ibang kurso. Yung hilig mo sa musika, later on, pwede mong sundan yan. Kung gusto mo mag-aral ng music, mag-aral ka ng music. So nakita po ng anak namin pagkatapos, ay, tama nga pala. Pero at the moment, nung sinasabi namin na hindi ka pwedeng kumuha ng kurso music, siyempre hindi siya natutuwa. And there is another story that is not a coincidence na gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po ay pinsan mismo ng aking bunsong anak. Yung anak ng kapatid ko sa Canada. Ang advice po namin, kasi ako mahilig ako mag-advise eh. Pati doon sa kapatid ko, mas nakakatanda sa akin, ang pakuha mong kurso sa anak mo ay computer science. Eh, magaling din tumugtog yung pinsan ng aking bunso. High school siya, may banda na sila sa school. Ang hilig nilang kantahin yung mga cowboy songs. Mahilig po yung mga Canadian doon eh. Nag-enroll siya. Ang tawag po doon sa Canada ng computer science ay computing. Nag-enroll siya sa computing na may specialization sa music. Bakit hindi? Eh, mahilig ako sa music eh. Di ba? Yun ang gift sa akin ni Lord. Yun ang nasa isip niya. Ayaw pumayag ng aking mga kapatid at saka ng aking hipag. Sabi, wag mong pasukin yan. Walang future dyan. Alam niyo naman sa Canada at sa ibang bansa, hindi ubra mga magulang sa anak. So, ayaw pumayag ng anak. Nag-enroll sa computing. Specializing in music. So meron siya mga kaibigan sa madaling salita sa university nila. He was second year sa kanyang course na computing, specializing in music. Yung kaibigan niya na mas senior sa kanyang gumraduate na ahead of him ng 1 taon, na graduate din ng computing, specializing in music. Tapos nung siya ay second year na, itong kaklase, kakaibigan niya na gumraduate sa kanya ng nauna, bumalik sa school. Nag-enroll uli. Sabi niya, bakit ka nandito? Mag-enroll ako. Bakit? Iibahin ko na yung course ko. Wala palang trabahong available para sa computing, specializing in music. So, na-realize ng aking pamangkin, tama pala si mama at si daddy. So, nag-shift din siya ng course niya. So, ibig sabihin, meron tayong mga gifts and abilities and qualities na ibinigay sa atin ng Panginoon, pero dapat nating i-apply ito sa tamang kurso. Not everything that we have, not every gift that we have is useful for us in making a living in this world. Hindi natin minamaliit yung iba mga kurso. Pero there are other courses na magandang binibigay na future. As I stand here speaking to you right now, meron po ako nakikita mga kapatid natin dito, mga kabataan, na in-advise ng mga bulang nila ng kursong kukunin nila, at yun na nga ang kursong kinukuha nila kahit hindi nila gusto. Palakpakan po natin sila mga kapatid. Palakpakan po natin sila. Kasi itinatama yung paggamit ng mga kaloob na binigay sa atin ng Diyos.
Gamitin din natin, mga kapatid, ang ating mga kaloob sa tamang karir o hanap buhay. Tama rin natin. Sa tamang pamumuhay, lalo na sa mga spiritual na pamumuhay. Yung ating trabaho, yung ating karir, naka-anchor pa rin yan sa Panginoon. Kung yung ating karir ay makakasira sa relasyon natin sa Diyos, magpapalayo sa atin sa Diyos, ayusin natin yung karir natin. Kahit na meron tayong ability para doon sa karir na yon. Kasi in the end, maapektuhan ang paglalakbay mo papunta sa Panginoon. At dagdag pa rito, mga kapatid, dapat gamitin natin ang ating gifts, qualities, and abilities para sa kagustuhan ng Diyos. Gamitin ang ating mga kaloob palapit sa Panginoon. Ngayon pa lamang, mga kabataan, kasi ngayon graduation, di po ba? Palakpakan nga pala natin yung ating mga kapatid na may mga award. At yung mga nakagraduate na, di po ba? Darating ang panahon, you will choose your courses. Kailangan yung pag-isipang mabuti kasi part yan ng journey ng buhay niyo papunta ron sa Panginoon. Para yung mga gifts and qualities natin, magamit natin papalapit sa Panginoon at huwag nating pabayaan na ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos ay gamitin ng dyablo para ilayo tayo sa Panginoon. Yan nga isang example ko kanina. Even if you have a good voice, even if you have the ability to write beautiful songs, mag-isip ka mabuti. Kasi kung ilalayo ka naman ito sa Panginoon, huwag mo nang gawin. I remember this one, tawag dito, movie na base sa tunay na buhay ni Johnny Cash. Yung mga mas matatanda sa akin, natatandaan nyo si Johnny Cash, isang country singer na sumikat sa Amerika. Kung sila ay nagsisimula pa lang yung rock and roll. Si Johnny Cash, when he started singing, meron po siyang gitarista na dalawa na mga mekaniko. Siya naman isang farmer. Nagpa-practice sila sa bahay. Alam niyo, pinapractice nilang kanta. Gumawa sila ng kanta, worship song. Worship song ang ginawa nila. Nag-apply sila sa isang recording studio. Binigyan sila ng break. Nung kinakanta na nila yung worship song nila, sabi nung promoter, wala mangyayari sa atin dyan. Lahat, ganyan ang kanta Puro worship, puro worship. Ibahin nyo naman. So, iniba nila. In the end, ang naging kanta nila ay kamunduhan. Sila ay minsan galing sa isang concert, dahil hindi pa sila mga sikat, may kasama silang ibang mga songwriters and singers, kasama sila sa isang band. Sabi nung isang kasama nila, patay tayo kay Lord. Bakit? Kasi tinuturo sa atin sa simbahan, hindi natin dapat kinakanta yung mga ginagawa nating masasama. Yung mga ginagawa natin sa lihim. Yun ang kinakanta natin ngayon Mga kababuyan, mga kabastusan. That was in the 50s. But anyway, nagpatuloy sila. Sumikat sila ng sumikat, including Elvis, kung kilala niyo si Elvis, sa mga kantang pangsanlibutan. I don't know kung nakarating sila doon sa kanilang layunin sa buhay. Or kung alam nila na may layunin sila sa kanilang buhay. At kung nagamit nila yung kaloob sa kanila ng Panginoon para sa tama. Isa pa, mga kapatid, matapos natin gamitin ang ating kagustuhan o mga kaloob sa atin ayon sa kalooban ng Diyos, gamitin din natin yung mga kaloob sa atin sa ikaka-asenso ng ating pamilya. Again, ulitin ko, mga kabataan, maraming gumraduate na ngayon, piliin ang kurso na kapakipakinabang ayon sa mga kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos at sa pamumuhay. Piliin ang kurso na mag-aangat ng iyong buhay dahil dapat itong maging biyaya ng Diyos para sa pamilya. Binigyan ka ng gift ni Lord para ikaw ay guminhawa. 4 minutes na ba? Pero higit sa lahat, guminhawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ko napansin yung ating time.
Ayun, patapos na po tayo. Okay. So gamitin po natin ito, yung mga gifts and abilities na binigay sa atin ng Diyos para maabot po natin yung ating layunin. Matapos nating malinaw kung ano yung layunin natin, ayusin natin yung ating mga gifts para mag-work ito for the glory of God and for our success without offending the Lord. Na maging matagumpay ka maski dito sa lupa pero hindi mo nalabag ang ating Panginoon. Huwag po natin kalimutan mga kapatid na lahat ay kaloob lamang sa atin ng Diyos bilang mga anak niya. And so as such, dahil bigay ito ng Diyos, gamitin natin ito sa tama para magtagumpay tayo at makarating tayo doon sa ating lakbayin. Nasa point 1 pa lamang po tayo ng ating sermon. So sa susunod ko na po itutuloy itong kalahati. Next Sunday na. But the point is, mga kapatid, ay ito. Ang buhay natin dito sa mundo, again, ay isang paglalakbay. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ano mang paglalakbay ay maaaring maging mapanganib o tagumpay or challenging. Lahat tayo sanay na ang buhay natin dito sa mundo, ang paglalakbay natin is a challenging one. Punong-puno ng hamon at panganib, kaya kailangan po nating mag-ingat. Ang landas nating matuwid ay kadalasang ginugulo ng kaaway. As we journey, unang paraan ng kaaway ay ginagawa niyang mapupurol ang ating mga isip at utak para masanay tayo sa buhay na walang direksyon. Kapag ikaw, kapatid, ang takbo ng pag-iisip mo ay walang direksyon, piniprepare ka na ng kaaway para sa kapahamakan. Bakit? Ano ba ang masama sa walang direksyon? Pag walang direksyon, walang patutunguhan. Pag walang patutunguhan, walang malinaw na layunin or goal. At pag walang malinaw na layunin, walang pupuntahan. Kaya importante mga kapatid, tandaan po natin na sa ating paglalakbay dito sa lupa, ay mag-ingat po tayo at siguruhin natin na meron tayong malinaw na layunin. Malinaw sa atin yung layunin natin. Dito na po tayo nang wawakas. Sino po sa inyo ang merong hawak na handout natin? Yung printed, yung nasa galing sa likod. Ayan po. Meron po akong gustong sabihin sa inyo, mga magulang. Pwedeng i-meeting ninyo ang mga anak ninyo, lalo na kung sila ay hindi pa tapos sa kolehiyo, nag-aaral pa lang, maliliit pa lang. Meron po tayong mga tanong dyan na maganda pong itanong sa kanila para maging malinaw sa mga anak natin, ano ba ang layunin nila sa buhay. Nang sa ganon, sila ay maihanda natin ng mga magulang para maliit pa lamang sila, malinaw na sa kanila yung layunin nila. Para hindi tayo dumating sa panahon, mga kapatid, na ganito. Gusto ng anak mo magsayaw nang nakasuot ng malalaswang damit. Sabi mo, anak, ayoko niyan. Hindi ka pwede magsayaw na ganyan. Eh bakit give sa akin ni Lord to? Marunong ko magsayaw eh. Ang sagot ng magulang, magtayo ka ng dance ministry sa church. Sumayaw ka para kay Lord. Para hindi na tayo dumating sa pagtatalo. Maaga pa lamang, kung hindi pa malinaw sa mga anak natin ang layunin nila, at ang journey nila ay malabo rin dahil malabo ang kanilang layunin, sa pamamagitan ng mga tanong na nakasulat dyan, mga kapatid, harinawa, sa tulong ng Banal na Espiritu, ma-guide po natin ang ating pamilya sa magandang kinabukasan at matagumpay na paglalakbay. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord.